Kumusta po mga kababayan at mahal naming pensyado ng SE? Alam po ba ninyo na nasa inyo na ang karagdagang 1,000 na inaabangan nyo? Tama po. Ang pangalawang tranche ng SRL pension increase ay nagsimula ng May release. Pero bago kayo tumakbo sa pinakamalapit na reel, may mga importanteng detalye kayo dapat. Malaman kung paano at kailan nyo matatanggap ang inyong dagdag pensyon. Sa loob ng 10 minuto, ipapaliwanag ko po sa inyo kung sino ang mga qualified, kailan ang exact release dates para sa inyong account at ano ang mga dapat asahan. Marami rin akong itatagong diskarte para siguradong makukuha ninyo ang inyong buong benepisyo ng walang aberya. Naranasan ko rin po ang pag-aalala tungkol dito nung nasa kalagayan din ng nanay ko bilang pensyonada. Kaya naintindihan ko ang inyong pag-aabang. Manatili lang po kayo sa video na ito hanggang sa dulo dahil marami tayong pag-uusapan. Kung gusto ninyong tulungan ang ibang pensyado, i-like at i-share na po ang video na ito para mas marami pang senior ang makaalam ng magandang balitang ito. Magandang araw po muli sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga pensyado at retirado na araw-araw nagbabantay ng kanilang Lara accounts. Bilang anak ng isang Yara pensyado, ramdam na ramdam ko rin ang excitement at pag-asa na dala ng balitang ito tungkol sa 1,000 pension. Height na matagal na ninyong hinihintay. Dahil dito, gumawa ako ng komprehensibong video na ito para i-guide kayo sa lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa pangalawang tranche ng pension increase. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong magpakilala. Ako po si Maria at ang channel na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga government benefits, lalo na para sa ating mga senior citizens. Ang misyon ko po ay gawing simple at madaling maintindihan ang mga komplikadong proseso at patakaran ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman kung bago po kayo sa channel na ito, mag-subscribe na po para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na updates. Ngayon talakayin natin ang pinakamahalagang balita. Ang pangalawang tranche ng Israel Pension High ay opisyal nang nagsimula. Sa ilalim ng Republic Act at CO ang Social Security Act of 2 at 23, ang 1,000 na dagdag sa buwan ng pensyon ay inihayag ng pamahalaan noong nakaraang taon. Ang unang LI ay nasimulan ng ipamahagi noong Marso 2 at 24. At ngayon naman ang ikalawang Beishun Duzay. Ipinapamahagi na simula ngayong Marso 2 at 25. Kaya kabuang 1,000 na po ang idinagdag sa inyong buwan ng pensyon. Marami sa inyo ang siguradong nagtatanong kumusta naman ang implementation nito. Talagang nasa regain na ba? Ang sagot po ay pero may mga kailangang linawin. Ayon sa opisyal na pahayag ng SS, ang release ng ikalawang tranche ay gagawin ayon sa schedule ng regular pension release nyo. Ibig sabihin kung ang inyong pensyon ay regular na, pumapasok tuwing ika-8 ng buwan, ang inyong dagdag na 500 ay kasama na sa inyong pensyon ngayong Marso na pumasok nung ika-8 ng kasalukuyang buwan para sa mga pensyonado na nakatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng bank account or year. Ang dagdag na halaga ay automatic nang na-credit kasama ng inyong regular na pensyon. Para naman sa mga pensyado na tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng remittance centers or pensioners pay cards, makukuha ninyo ito sa inyong regular na collection date. Tandaan lang po na ang schedule ng release ay depende sa petsa ng inyong kapanganakan, kaya importante na i-check nyo ang inyong exact schedule sa pamamagitan ng SAA online portal o sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline nila. Marami ring nagtatanong kung kailangan bang mag-apply o mag-submit ng mga additional documents para makatanggap ng dagdag na pensyon. Masaya kong ibinalita sa inyo na hindi na po kailangan ng mga karagdagang papeles. Ang implementation ng dagdag na pension ay automatic para sa lahat ng qualified pensioners. Pero sino nga ba ang qualified? Lahat po ng SABEL pensioners na kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon sa ilalim ng Social Security program ay qualified sa dagdag na 1,000. Kasama rito ang mga retirement pensioners, disability pensioners at mga survivor pensioners. Ngunit may ilang paglilinaw din na kailangan nating talakayin. Una, ang dagdag na pensyon ay hindi retroactive. Ibig sabihin ang dagdag na halaga ay simula lang sa Marso 2 at 25 at hindi kabilang ang mga buwang nakalipas. Pangalawa, ang dagdag na 500 sa ikalawang tranche ay maidadagdag lang sa principal amount ng inyong pensyon, hindi sa inyong 13th pensyon. Sa madaling salita, ang inyong 13th pension ay hindi magkakaroon ng dagdag na piyawat, ngunit babayaran pa rin ito batay sa inyong bagong buwan ng pensyon kasama na ang 000 increase
Nabanggit ko rin kanina na may ilang diskarte na gusto kong ibahagi para masiguro ninyong matatanggap niyo ang inyong buong benepisyo. Una, laging i-check ang inyong bank account o account sa Rare Portal para makumpirma na ang bagong halaga ng pensyon ay tama. Kung meron kayong online access, maaari niyong i-download ang inyong pension history para magkaroon kayo ng record. Para sa mga wala pang LA online account, mas magandang gumawa na kayo para mas madali ninyong mamonitor ang inyong pensyon. Ikalawa, kung nagkaroon ng anumang problema o kung hindi niyo natanggap ang karagdagang buwan sa inyong pensyon ngayong Marso, huwag mag-alala. Maaring may delay sa pag-process ng ilang accounts. Ang pinakamainam na gawin ay maghintay ng 1 linggo at ay check ulit ang inyong account. Kung pagkatapos ng 1 linggo ay wala pa rin, maaari kayong tumawag sa RAERA hotline o bumisita sa pinakamalapit na RAERA branch para mag-inquire. Ikatlo, maging alerto sa mga posibleng scam. Sa panahon ng mga ganitong announcement, maraming scammer ang nagtatangkang manloko ng mga pensyono. Tandaan po na hindi kailanman hihingi ang SS ng anumang bayad o personal na impormasyon tulad ng ng inyong EF card o password ng inyong online account para makuha ang dagdag na pensyon. Ang lahat ng transaksyon ay dapat opisyal at dumaan sa tamang proseso. Marami rin sa inyo ang nagtatanong tungkol sa posibleng taxation sa inyong bagong pensyon. Masayang ibalita sa inyo na ang pensyon mula sa Raya ay hindi subject sa income. Tax ayon sa Republic Act is 0, si 63 o ang train law. Kaya ang buong libo na dagdag sa inyong pensyon ay matatanggap ninyo ng buo walang bawas na tax. Ngayon, isa pang mahalagang aspeto na dapat nating talakayin ay kung papaano nakakaapekto ang dagdag na pensyon sa iba pang benepisyo na maaaring tinatanggap ninyo. Halimbawa, kung kayo ay tumatanggap din ng social pension mula sa SVA, walang magiging epekto ang ilal pension increase sa inyong social pension. Ang dalawang benepisyo ay magkahiwalay at hindi nagkakaapekto sa isa't isa. Ganun din kung kayo ay tumatanggap ng benepisyo mula SAGSIS o iba pang mga pribadong pension plan. Ang dagdag na rare pension ay hindi makakaapekto sa mga ito. Isa pang mabuting balita ay may nakahanda na Ring Buffer Fund ang para sa implementation ng pension hike na ito. Ayon sa may sapat na pondo para masustena ang dagdag na pensyon ng hindi naapektuhan ng pangmatagalang financial stability ng ahensya, ay resulta ng mga reforma at pagpapabuti ng investment strategy ng Nisaya sa nakalipas na mga taon. Ngunit may ilang hamon din na kinakaharap ang NIA sa kasalukuyan. Una sa lahat, ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pensyado kumpara sa bilang ng mga active contributors. Ayon sa pinakahuling datos, ang ratio ng mga contributor sa bawat pensyonado ay patuloy na bumababa na nagdudulot ng pressure sa sustainability ng pondo. Kaya naman kasabay ng pension hike na ito, pinaigting din ng SA ang kanilang collection efforts at pagpapalawig ng coverage para masigurong may sapat na pondo para sa pangatagalang pangangailangan ng mga miyembro. Para sa mga nagtatanong kung magkakaroon pa ng susunod na pensyon, increase sa hinaharap ayon sa ARTH. Patuloy, nilang pinag-aralan ang posibilidad nito. Gayunpaman kailangan muna nilang masiguro na sustainable ang kasalukuyang dagdag bago magbigay ng panibagong increase. Kaya importante na patuloy na subaybayan natin ang mga anunsyo at update mula sa Raya. Bilang karagdagang impormasyon, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na bukod sa pension hike, may iba pang mga benepisyo at programa ang para sa mga pensyono. Una, ang El Calamity Loan Program para sa mga lugar na idineklara sa ilalim ng State of Calamity. Pangalawa, ang NADA Medical Assistance na maaaring makuha ng mga pensyon para sa kanilang mga medical na pangangailangan. Pangatlo, ang Boreal Benefit na maaaring makuha ng pamilya sa pagpanaw ng isang pensionado. Isa rin sa mga tanong na madalas, kung natatanggap ay kung papaano makakaapekto ang pension hike sa mga future retirees. Para sa mga magre-retiro, sa mga susunod na buwan o taon, ang dagdag na 0 ay automatic na kasama sa inyong magiging pensyon. Wala kayong kailangang gawin o i-apply para dito. Ito ay bahagi na ng standard na pensyon computation na gagamitin para sa inyo. Sa kabila ng mga positibong pagbabago, may mga nananatiling hamon para sa ating mga pensyonado. Isa na rito ang tumataas na gasto sa pamumuhay, lalo na sa mga pangunahing bilihin at gamot. Bagamat at malaking tulong ang 1,000 increase, dapat pa rin magtipid at magplano ng maayos para sa ating mga gastusin. Bilang tulong, magkakaroon tayo ng hiwalay na video
tungkol sa mga tips para sa budget, management para sa mga senior citizens. Kaya abangan nyo yon. Sa ngayon, gusto kong magbigay ng ilang praktikal na hakbang para sa mga pensyon na maaaring nakakaranas ng mga problema sa kanilang pensyon. Kung hindi nyo nakatanggap ng inyong regular na pensyon o kung hindi kasama ang dagdag na 500 na rito ang dapat ninyong gawin. Una, i-verify nyo ang inyong account balance sa pamamagitan ng inyong bank o online portal. Pangalawa, kontakin kaagad ang inyong bangko para magtanong kung naideposito na ang inyong pensyon. Kung nakumpirma naman ang bangko na naideposit na pero wala pa rin, maaari kayong tumawag sa RALA hotline sa 145 at 55 para sa Metro Manila. O sa kanilang email address na memberrelations@lalaya.gov, maaari rin kayong bumisita sa pinakamalapit na Rero branch para personal na magtanong M.